Alim, epiko ng mga Ipugaw. Ang alim ng mga Ipugaw ay kwentong tungkol sa kanilang bathala at sa ilang pangyayari na ipinalalagay na langit ng mga Ipugaw. Ang mga Ipugaw ay nakatira sa bulubunduking bahagi ng bansa, sa taas ng Central Cordillera sa Hilagang Luzon at binubuhay ng tubig ng Ilog Magat. Sila ay masipag, matatag at tapat sa kanilang pinagmulan. Mayaman sila sa kultura at paniniwala na hanggang sa ngayon. Ang mga relihiyosong paniniwala ng mga Ipugaw ay naipakikita sa mitolohiya nila kung saan may mga Diyos at Diyosa na kaugnay na higit sa karaniwang tao, kanilang mga ninuno at mga puwersa ng kalikasan. May mga ritual silang isinasagawa na palaging sinasamahan ng pag-aalay ng mga hayop, pag-aalok ng pag-inom ng alak at iba pa upang matupad ng mga Diyos ang kanilang mga hiling. Ang kultura at tradisyon ng mga Ipugaw ay nakasalig sa kanilang araw-araw na pamumuhay at nakatuon sa kanilang ikinabubuhay sa pagtatanim ng palay. Ito ang mga tauhan sa epiko. Wigan, ang lalaking napadpad sa bundok Amuyaw. Bugan, ang babaeng napadpad sa bundok Kalawitan. Makanungan, matandang bathala ng mga Ipugaw. Siyam na anak, 4 na babae at 5 lalaki. Igon, bunso sa 5 magkakapatid na lalaki. Halina at basahin na natin ang epiko ng mga Ipugaw. Alim. Noong unang panahon, patag ang lupa, maliban sa 2 bundok, ang bundok Kalawitan sa kanluran at bundok Amuyaw sa silangan. Ang kalikasan ay sagana at ang mga tao ay payapang namumuhay, hanggang ginalit ng mga tao ang mga bathala dahil sa kanilang pagkakasala. Nagpadala ng malaking baha na nagpalubog sa buong daigdig at sumira sa lahat ng nabubuhay na mga nilalang. 2 lang ang nakaligtas, ang magkapatid na napadpad sa 2 magkaibang bundok. Sa kabundukan ng Amuyaw napadpad ang lalaking si Wigan. Sa kabundukan naman ng Kalawitan, napadpad ang babaeng si Bugan. Nang humupa ang baha, nagtagpo ang 2 magkapatid. Isang araw, nakadama si Bugan na may buhay na supling sa kanyang sinapupunan. Siya ay nagimbal sa kanyang natuklasan at nagtangkang magpakamatay dahil sa kahihiyan. Mula sa kalangitan ay biglang nagpakita ang bathalang si Makanungan. Pinigil niya si Bugan dahil ganap niyang nauunawaan ang kalagayan ng babae. Sila Wigan at Bugan ay pinayagan ng bathaluman na magsama sapagkat ang mundo ay walang tao maliban sa kanilang 2. Ang magkapatid na mag-asawa ay binayayaan ng 9 na anak, 4 na babae at 5 lalaki. At sa huli, sila rin ang nag-asawahan, ngunit may natatangi sa kanila na walang kapares. Iyon ay si Igon, ang bunso sa magkakapatid. Isang araw, dumating ang panahon ng tagsalat na hindi inaasahan at hindi gusto ng lahat. Kaya upang suyuin ang mga bathaluman, ritual ng pag-aalay ang kanilang idinaos. Sa mga alay, sila ay kinapos at nag-alay ng maliit na daga. Sa kabila ng lahat, wala pa ring tugon ang bathaluman. Nagkasundo sila na ialay ang kanilang bunsong anak na si Igon. Walang pakundangang ginilita nila ng buhay si Igon at sinunog at inialay sa bathaluman. Pagkatapos ng pag-aalay ay biglang nagpakita ang bathalang si Makanungan. Isinumpa niya ang mga anak ni Wigan at Bugan. Sinabi niyang maghihiwalay ang magkakapatid sa timog sa hilaga, sa kanluran sa silangan. Kapag sila'y nagkita-kita, sila'y mag-aaway at magpapatayan. Kaya't iyon ang simula ng digmaan ng mga tribo ng tao sa kabundukan. Hindi kailangan ng pagdanak ng dugo upang makamit ang kailangan at gusto. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!